Welcome sa pinakabagong season ng inyong paboritong chismisan with Inuman, kung saan ang pagiging marites ko ang inyong source of delulunes. Ako ang inyong Diyosang Tanggero, KJ Messina, at ito ang Cheers Tayo! Alam kong excited na kayo sa ating guest ngayong ating first episode. Yes, tama, guest with multiple S. Kasi sila lang naman ang ating espesyal na bisita ngayong araw. Ang unexpected and phenomenal love team. A love story retold ang muling nabuo dahil sa Showtime. Sure akong kilala na sila. Please welcome Kyosu, Ginto, and Jaja Disuangco. Welcome to our show, guys! Hello po! Kamusta naman? Talagang, alam mo, fresh talaga sila tonight, no? Kamusta naman ang pag-iibigan? Ay, pag-iibigan na tawag. Ang pagkakaibigan, kayo naman. Kamusta naman? Magpakilala muna tayo sa ating mga viewers. Ako nga po pala si Kyosu Ginto. Kyosu Ginto na lang. Hi guys, I am Vladia Diswangco, aka Jaja. At syempre, ayun nga. Sama natin si Miss KG ngayon. Ay, grabe. Natawag ako, Miss. Thank you so much. Maraming sa... Pero guys, isa ako sa nakapanood ng episode nyo sa Especially For You. Alam mo, nagulat ako kasi hindi ko talaga alam na sasalang kayo para sa Especially For You. Kasi sabi ko, ay, parang kilala ko yun parang si Vladia yun Tapos, kamusta naman muna experience? Yung bago kayo pumunta sa Especially For You, handa ka bang makita siya? Ano po, kasi parang nakikita ko naman po siya kasi nga may mga events po sa Asterius, di ba? And nakikita ko naman siya at ayun nga, parang friends lang kami noon. At wala ko talagang kaalam-alam kung ano. Kung saan patungo? Yes po. Pero- hindi ko alam po talaga sa kanya. Pero may ka ba kang nararamdaman? Uy, ano kayong mararamdaman ko kung pag-usapan namin yung past ko? Yung past namin dalawa? May ganun? Meron po. Kasi nung, di ba po di ba yung parang pabukas na nung door dun sa Especially For You. Doon pa lang po, parang ako naiiyak. Kasi naiisip ko yung dating memories namin. Nag-flashback. Ganun po, nasa-flashback yung, ano ba yan? Hindi yung nararamdaman ko po, ganun. So bumabalik ang nararamdaman. So it means meron pa? Kasi bumabalik eh. Hindi Kasi, naman bumabalik. Kasi meron pa naman talagang bumabalik. pero napanood ko nga yun, parang sinabi mo nga yun sa kanya, di ba? Yes po. Ikaw naman, Kyosu, syempre alam mo, makikita. Kahit sabi mo nagkakasama kayo sa mga events sa Asterius, iba pa rin kapag pinag-uusapan yung past relationship, right? Hindi yung hi, hello lang tayo, syempre gano'n. Ano naman yung pinaka-nararamdaman mo that time na parang nandun ka ba na kaya ko bang i-open up to kay Jaja or magiging honest ba ako sa sarili ko or bahala na? Ako, ang decision ko noon, parang bahala na ako. Kung ano yung flow ng nararamdaman ko, kung ano talaga yung sinasabi na nararamdaman ko, yun ang sinabi ko talaga. Feel na feel namin yun. Lalo na siya, parang di ba nahihiya ka pa nga doon? Tapos yung first, parang hindi ka pa nga makatingin kay Jaja nun Oo, eh. kasi parang nahihiya ako kasi yun nga, pas dati kami mag-pass, tapos pag meet upin kami and makipag-talk kami sa past relationship namin. Ganun. Dito ako naku-curious eh. Kasi, syempre, sa atin, meron tayong mga ex na kaibigan, merong ex na kinakalimutan. Di ba? Kayo ba dumating kayo sa point na, magiging kaibigan ko ba to or wala na talaga? May ganun kayo sa isa't isa? Ano? Sige. Siguro, sige. Ay, ikaw na. Siguro depende sa akin kung ano yung pinagsamahan. Kung gaano kayo yung away siguro. Pero depende yan sa nangyari siguro, gano'n. Or ano ba sa'yo? Ano ba? Sa akin naman, nakadepende din naman ako. Kunyari, kakaibiganin ko ba yung ex ko or hindi. Kasi, depende yan. Kung may cheating talaga na nangyayari, hindi ko na po kakaibiganin. Totoo yun, no? Parang, ano na siya eh. Sobrang off po talaga. Yeah. Siyempre, kahit pa paano, may galit pa rin po ako sa Parang ginawa. may tingin na galit. Pero, Galit ka rin, no? Pinapatawad ko naman na din Oo. yung mga taong. Pero syempre, di ba, mahirap para sa inyong dalawa ng pag-usapan, i-open yung past nyo. Lalo na syempre, sabi nga, lahat ng breakup, kahit sabihin nyo mas lamang yung masaya, nandun pa rin yung pain. Yes. Paano kayo napapayag na sumalan doon sa Especially For You? Ano po kasi, yung story talaga po doon, iba nga si Sir Kay, sabi niya, may sasalihan daw nila ako na sumichos pa yun. Okay. Sabi niya dun po kami sasali. Then, after nun po, parang,
ayun nga, pinatawag din siya doon sa Michus. Nag-meet up kami dun sa mismong showtime na. Parang audition po, kasi Oo, parang audition may siya eh. salang-salang kayo. Tapos ayun, parang nagtanong yung handler dun sa ABS-CBN na sino Sino yung mag-ex? So, On the spot? yes Yeah. po, on the spot. Oh! Sino yung Tapos mag-ex? kami, nagkatingin na kami sa nagtawa na kami. Nagtawa na Nagtawa na kami, no? Then yung sinabi na sino mag-ex, talagang ay kami po. Tapos, Parang hindi po, nagtinginan lang po namin sa sarili namin. Parang di namin talaga alam kung paano mangyayari. Then after, parang pumayag na lang kami, tapos tinawagan namin agad si Sir T. na Sir K, mag-usap kami ng ex ko dun sa showtime ha. Kasi sabi po talaga Michus, di ko pa nalagin. Sir K talaga. Joke lang. Si Sir K. Pero mukhang napaganda naman ng pagpayag ni Sir K doon, no? Kasi parang nakikita ko sa mga social media, sa TikTok, and sa mga events, no? Na mas madalas kayong magkasama ngayon. Ngayon naman, after especially for you, syempre, mas maraming beses na kayong magkasama ngayon. Sinabi niyo nga doon sa showtime na parang ito pa rin, hindi ako hanap ng iba. Ano yung bibihira kang makahanap ng ex na gano'n, sis, di ba? Aminin mo yan, di ba? Kasi tayo pag ex na, ibig sabihin, okay, next tayo, di ba? Next tayo. Pero nung nakita mo, bigla mo talagang sabi na, ikaw pa din. Kasi ibig sabihin, sabi mo nga kanina, di ba? Wala, yung pakiramdam mo, kung ano lang, bahala na. Diba? So during that time, talagang naramdaman mo pala na, ito pa rin pala talaga. Yung pagka-open mo ng heart mo, nung pagkakita mo sa kanya, nung nagsalita yung puso mo, alam ng puso mo na siya pa rin. Bilang babae, kasi gusto ko rin maging opinion. Ano yung pinaka gusto mong marinig at that time sa kanya para masabi mo na, oo, ikaw pa rin naman din talaga para sa akin. Siguro po for me po, parang gusto kong marinig sa kanya na magbabago siya. Na babaguhin niya po lahat, gagawin niya lahat para sa akin at maayos po yung dati po. Yung I mean like, parang dapat mas better at na-improve po talaga. Ngayong nagkataon na magkasama po ulit sa mga events or anything po na lagi-lagi na magkakasama dahil sa pangyayari. Pero ayun po, nasabi ko naman agad po sa kanya noon after nung especially for you, dapat may improvement po. Pero mas alam na nagbubulong na yun, no? Parang month of, last month, February, talagang month of pag-ibig. Parang pinuno kayo ng pag-ibig last month. Kaya naman ngayon, talagang kitang-kita namin. Pero napanood namin sa showtime na talaga yung reason ng breakup. Yes. Pero syempre, gusto lang natin ulit i-recap, ano ba talaga yung pinaka-reason nung breakup nyo? Na talagang nagpasabi sa'yo na ayaw na natin. Let's stop this, let's stop this relationship. Yung parang ayaw ko na. Wala namang ganun nangyari. Malinis ang namin, pag-uusap namin. Kaso, hindi lang siya nagawa ng closure kasi nga, yung reason nga nun, dahil nga sa financial, unstable na. Ganun. Kasi mga bata pa naman. Yeah. Diba? Pero parang naunawaan niya at that time na kahit hindi ka financially stable, parang tama, di ba? Parang yun, kahit hindi ka financially stable, Okay tanggap lang niya sa na. akin. Pero ikaw lang talaga sa sarili mo, bilang lalaki. Kasi totoo naman yun, no? Bilang lalaki, sometimes we need to provide it. Yeah. Pero in our generation, dapat talaga equal. Kumbaga, hindi dapat, dapat gawain ito ng lalaki, gawain ito ng babae. Pero siguro nasanay ka sa ganung culture. Napalaki ka sa ganung, hindi mo napalaki, parang mas nakita mo yung ganung culture. Na dapat talaga may effort. Pero, di ba inamin mo rin sa kanya na ayun yung reason mo, ba't ka nakipag-iwalay? Nakahanap ka ba ng iba during that time? No. Hindi ka naganap. Never. May nag-entertain naman sa'yo during that time. Meron po, pero hindi ko parang hindi ko po Interested? Yes po, hindi po ako interested kasi parang feel ko na iba pa rin yung dati. Parang nakakatakot na po. Nakakatakot na ulit mag-commit dahil nga po, May trauma na. yes po. Ganun ba? ganun. Trauma. Pero ikaw, paano nga yun, no? Kasi ako, naranasan ko ng lokohin sa ganda kong to, talagang grabe, niloloko pa ako, di ba? Pero hindi, in seriously speaking, ikaw ba, pag ikaw nakipaghiwalay ka sa tao, naniniwala kayo doon sa 3-month rule? Or No.
Hindi. Parang depende pa rin po talaga. Kasi for me, parang kapag cheating talaga yung pangyayari, hindi ko po talaga matanggap. Parang sasabihin ko sa sarili ko, anong pinagkulang? Anong ginawa, bakit ginawa mo yun sa akin? Nakapag-question Kahit ng hindi- worth, no? Diba po? Oo. Sobrang what if. Daming what if. Ang daming what if or ang daming tanong sa isip ko. Tapos, syempre po, after ng dapat, for me kasi, gusto kong pakawalan na agad yung person. At ayoko na po. As in, ayoko nang i-connect sa person na yun. Kumbaga, wala nang usap-usapan. Basta pag nag-cheat ka sa akin, Ayoko. kahit gaano kita kamahal, Yes. end na. So, hindi ka naniniwala na baka napaling mo lang sa iba. Yan ang. Hindi. Kasi sa Iba pa bagay rin po mo, eh. pag mahal ka dapat talaga. Di ba? Pwede tayong magwapuan ng magandahan sa paligid natin. Pero kapag sinubukan mo na i-reach out yung taong yun habang may relasyon ka, may karelasyon ka, that's part of cheating. Di ba? Ayun, yung question ko, sa'yo rin, wala rin sa yung usapan kapag nag-cheat na yung babae. Ay, wala na. Wala na talagang dahilan para doon. Kasi yun yung parang pinakamasakit sa akin na matatanggap ko sa isang relationship. Kasi yun nga, mapapatanong ka kung anong worth mo. Kung bakit niya nagawa yun. Hindi ka naman nagkulang, pero bakit niya nagawa yun. Ganun. So, feeling ko hindi magiging ano sa inyo yung cheating. Hindi kayo titingin sa isa. Kasi Chances, oo, ganyan. parehas yung ayaw yung cheating. Yes. So, hindi nyo gagawin sa isa't isa, di ba? Pero, syempre, ito na nga, nasabi ko pa, lagi na kayo magkasama, sabi mo, ang hinihintay mo lang kung may nagbago na bagay. Sa ngayon, may changes na ba? Hindi siya makasagot doon. Ah, Ikaw makasagot dyan. Oo, tama, kasi ikaw yung talagang nakakita eh. yes po. Meron naman changes. As in, sobrang dami. Hindi tulad dati na parang lagi siyang nagsusungit sa akin or parang ayun nga, hindi siya umuoo. Ganun. Parang lagi siyang hindi sa akin. Parang Di ba kasi dati parang minsan pag tropa mo, lagi kang pag tropa mo, lagi kang umuoo. Pero pagdating sa akin, okay. parang hinihindian mo. Bakit mo hinihindihan naman? Kasi ano yan may reason naman yun. Kasi yung mga friends ko naman, malalapit lang sila. So around lang sa akin sa isang subdivision na kami. Pero kasi pag parang siya, so parang sobrang gastos. Na kailangan mo din talaga. Kasi hindi ka naman pwedeng umalis sa sakto lang yung pamasahe ko. Paano kung mahulugan ka ng 5 piso, nakabasag ka ng itlog, di ba? Eh di nagkulang na yung pamasahe mo pa uwi, di ba? Pero maganda rin naman mindset yun ng lalaki na kailangan, before ako pumasok sa isang relationship, dapat financially stable din ako. Kasi dapat panindigan ko yung pagkagusto ko sa'yo na dapat hindi na pagmamahal. Sabi nga, hindi naman tayo magpapakain ng pagmamahal, pero mamomotivate tayo ng pagmamahal para makapagtrabaho tayo ng maayos, para ma-build natin yung sarili natin. Like now, diba? Imagine niyo yung especially for you, nag-open ng doors sa inyo. Sobrang daming doors. Nakikita ko sa mga social media platforms yung mga opportunities na nagbubukas talaga sa inyo. And now, kahit gaano kakalayo, Jaja, feeling ko talaga mapupunta ka ng DUI. Or, yes, syempre, lagi na kayo magkasama sa event. So, ang dami niyong napapakilig. Ang daming namangha doon sa storya ng pag-iibigan niyo. No? Pero, bukod doon sa, syempre, nape-pressure ba kayo na magbalikan ulit because of the fans? Or, natural na itong nararamdaman nyo na, mukhang may chances ulit. Kasi nafe-feel namin sa lahat ng mga followers, nafe-feel namin yung parang may chances na talaga. Sa akin po, dati, parang nung una-una ko, nape-pressure ako. So, hindi ko alam yung gagawin ko kung ano ba dapat yung gawin ko for us. Or, kasi, yung una, parang hindi pa kami nakapag-usap masyado. Parang after ng especially. Pero, mga ilang araw, Nag-reach out. nag-reach out po siya sa akin. Talaga. So, Ginagalingan niyo yung ayun po, parang may napag-usapan na po kami private. Tapos, syempre, meron naman chance naman kami. Pero for now, I think, career po muna talaga. Career. Napag-usapan namin career. Ikaw naman, Kyosu, like,
meron bang pressure na kaya mo nararamdaman yung nararamdaman mo ngayon? I don't know kung ano yung pinaka-nararamdaman. Because sa pressure ng mga fans? Or ikaw na talaga doon? Hindi kayo nagpapadala naman sa ano ng fans? Para, you know, alam mo sa sarili mo na ito yung binibigay ko para kay Gladja. Masasabi ko lang yung sa support nila, nararamdaman ko para i-motivate nila ako na i-pursue nga ulit siya. Pero sa akin naman, wala namang pagbabago. Ganun pa rin yung kung ano yung nararamdaman, yun pa rin talaga. So, hindi siya dahil sa pressure ng environment. No? Pero alam mo, ganun kagrabe yung mga fans eh. Alam mo talagang hands up ako sa mga fans. Kasi nakikita namin yung love and support sa inyo. Sabi nga, sila rin naman eh, for sure hindi nila alam kung magkakabalikan pa kayo or not. Pero as long as you're together, talagang todo suporta sila sa inyo. Naniniwala sila dun sa magic of love. Diba? So, kami naman naniniwala din. Anong sabon mo, sis? Share mo naman sa akin. Kasi parang kailangan ko ng sabon. Hindi mo napapabalik yung alam mo? Kasi parang kulang na kulang sa akin yan, sis eh. Ano ba yung aircon nyo? May glutathione sa inyo. Wala kang ka-force-force, oh. Oo. Kanina ng shoot, tinatanong siya, sis, may lahi ka ba? Wala, pure Pinay pala. Ano ba yung aircon nyo sa inyo? Galing Japan pa yung hangin. Samsung. Samsung. Ay, Samsung baka naman, oh. Galing Gladja yung ano nyo, oh. Diba? Pero, eto na nga. Anong masasabi nyo sa mga nagsasabing hindi totoo ang story? Ako, wala, natatawa lang ako. Kasi sa mga naging friends na namin and naging dating fans na, sa mga day one fans, alam nila yan. Nasubaybayan nila lahat. Kaya natatawa na lang ako kapag nakikita ko yung sa mga comments. Na sinasabi, ay, hindi naman. Wala silang Gumahal pa na parang fake and yung Fake love thing. like fake content. fake content, tapos for content. Oo. Pero sa akin, ginagawa ko sila motivate. Kasi parang sila yung nagpapalakas sa akin kung sino kami ngayon. Parang ginagawa namin tawag dito, parang kami nagiging strong pa. Kumbaga sila yung naging fuel nyo na Yes. ipakita sa mga guys. Yung lahat na sinasabi nyo, hindi talaga yan. Kasi totoo naman yun eh. Kahit sabihin ng maraming tao na fake, ang nagpapakita niya, yung kung ano yung yun yung tatranscend sa amin. Yung pinapakita niya, yung energy ba? Yung energy na pinapakita niya sa amin. Kasi sabi nga, marami talaga na halata mong pilit. Halatang hindi totoo, di ba? Pero kita naman. Kasi sabi nga, sa dinami-dami na istorya, bakit kayo rin yung isa sa naramdaman ng mga tao? It means, mas maraming nakaramdam na totoo yung kwento nyo. Di ba? Mas maraming nakaramdam doon sa kung ano yung pinagdaanan nyo. Diba? Natagpuan niya yung true love. Ikaw naman, Yosu. Ako sure na hindi. Ito ako sure ako na nakikita ko sa kanya. Kasi hindi naman, sobrang dedicated na ako sa kanya. Sobrang gusto ko siya i-pursue.